Magsitayo ang lahat, simulan natin ang ating araw sa pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw rin po, Binibini. Bago natin simulan ang ating klase, huwag natin kalimutan ang ating mga alituntunin. Basahin, magtaling. Ngayon, tingnan natin kung sino ang lumiban at di lumiban sa ating klase. Maxine, Present po. magaling at walang lumiban sa ating klase. Ngayon, sino bang nakaalala sa ating nakaraang aralin? Ako po, teacher. Yes, Maxine? Parabula, teacher. Very good. At dahil naalala nyo ang ating nakaraang aralin, kayo ay nakikita kong handa na sa ating panibagong aralin. Ngayon, may inihanda akong box dito at kukunin nyo kung ano ang nasa loob at sabihin nyo sa akin kung ano ang nakuha nyo. Handa na ba kayo? Yes, teacher. Magaling. Ngayon, sinong gustong mauna? Ako po, teacher. Okay, Maxine? Ano ba ang iyong nakuha? Kabayo po, teacher. Magaling, yan ay kabayo. Ngayon, sa inyong mga nakuha sa loob ng kahon, ano ba ang napansin ninyo? Mga hayop po, teacher. Sila ay mga hayop. Sa tingin nyo, ano ba ang koneksyon nito sa ating aralin? Ang aralin po natin ay tungkol sa hayop. Magaling, ang aralin natin ay tungkol sa hayop. Ngayon, basahin natin ang ating layunin para malaman natin kung ano ang ating paksa. A. Natutukoy ang mga elemento ng pabula tulad ng tauhan, tagpuan, suliranin at aral. B. Na ipapakita ang pagpapahalaga sa kasipagan at pagiging handa sa anumang hamon sa buhay. At C. Nakaguguhit ng eksena sa pabula batay sa sariling interpretasyon. Mahusay! Ngayon, ano ba ang ating paksa? Pabula! Magaling, ang ating paksa ay pabula. Ngayon, ano ba ang pabula? Basahin. Isang uri ng panitikan bilang isang maikling kathang-isip na kwento lamang na kinapupulutan ng aral. Karaniwang gumaganap ay hayop o bagay. Magaling, ang pabula ay isang maikling kwento na ang tauhan ay hayop o bagay. Ngayon, basahin natin kung ano ang tawag ng gumagawa ng pabula. Pabulista, ang tawag sa manunulat ng pabula. Magaling, ano ang tawag ng manunulat sa pabula? Pabulista, teacher. Magaling. Ngayon, sino ang ama ng pabula? Basahin. Aesop, tinaguriang ama ng mga sinaunang pabula. Magaling. Ngayon, merong elemento ang pabula. Basahin kung ano-ano ang mga elemento ng pabula. Elemento ng pabula. Tauhan, hayop o bagay na gumaganap sa istorya o kwento. Tagpuan, tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwento o istorya. Maaring maging dalawa o higit pa. Banghay, kabuuang pangyayari na nagaganap sa kwento. Aral, mahalagang matutunan pagkatapos. Magaling. Meron tayong 4 na elemento ng pabula. Ang tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Ang tauhan, sila ang hayop o bagay na gumaganap sa istorya o kwento. Ang tagpuan, tumutukoy sa oras at panahon at lugar na pinagdausan ng kwento. Ang banghay, kabuoang pangyayari sa naganap na kwento, at ang aral, mahalagang natutunan mo pagkatapos ng kwento. Ngayon, may inihanda akong kwento sa inyo. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Yes, teacher! Magaling. Gusto ko maupo kayo at talasan ninyo ang inyong isip at ang inyong pagdinig.
Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. May narinig ba kayong tauhan? Yes, teacher! Sino? Si Langgam po. Magaling. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya gaya ng dati. Naghanap siya ng pagkain. Ano ang hinahanap ni Langgam? Pagkain po. Magaling. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Sino ang nakakita sa kanya? Si Tipaklong po. Magaling. Sabi ni Tipaklong, magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulat ka sa akin, kaibigang Langgam. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika tayo ay maglukso, tayo ay kumanta. Ano ang gustong gawin, Tipaklong? Lumukso at kumanta. Magaling. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ano ang dumating? Ang tag-ulan po. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at ulan sa gabi. Umuulap pa rin. At dumating ang panahon kumidlat. Kumulog at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naaalala niya, puntahan ang kaibigang si Langgam. Sino ang naalala niyang puntahan? Si Langgam po. Very good. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayang si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng init na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon, ako maniniwala sa iyo. Kailangan niya palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impo. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Yes po, teacher. Ngayon, naintindihan niyo ba ang Langgam at ang Tipaklong? Yes po, teacher. Sino ba ang tauhan? Si Langgam at si Tipaklong. Meron akong inihandang gawain para sa inyo. Sa isang bond paper, gumuhit ng mga eksena sa pabula na si Langgam at Tipaklong. Kung sino ang nagustuhan nyo sa kwento na si Langgam at Tipaklong. Magpipili ako ng 3 hanggang 5 estudyante para magbahagi ng kanyang guhit sa harap. Yes, Maxine, sino ba ang iyong ginuhit? Si Langgam po, teacher. Bakit mo siya ginuhit? Kasi hardworking siya at nag-iimpok siya para may makain. Magaling! Napakaganda ng iyong sagot. Ngayon, sino ba ang 2 tauhan sa kwento? Si Tipaklong at Langgam. Ano ang ginawa ni Langgam tuwing tag-init? Nag-iimpok po ng pagkain. Ano naman ang ginagawa ni Tipaklong? Kumakanta lang po.
Okay. Anong problema ang hinaharap ni Tipaklong noong tag-ulan? Wala po siyang makain. Magaling. Anong mahalagang aral ang inyong natutunan mula sa kwentong pabula na Silanggam at Tipaklong? Kailangan po nating mag-impok ng pagkain para sa panahong wala tayong makain ay may makakain tayo. Magaling, ang ating kwento ay tungkol sa pagiging masipag. Ngayon, may inihanda akong short quiz para sa inyo. Kumuha ng papel at isulat lamang ang sagot sa inyong papel. Magaling, pass your papers. At ngayon, meron akong inihandang takdang arilin para sa inyo. Magtanong sa inyong mga magulang kung paano nila ipinakita ang pagiging handa sa buhay. Ipasa sa susunod na araw. Yun lamang at magalang araw sa inyo, class. Gandang araw rin po sa inyo, mga binibini.